Okay, good morning. Ngayon ay February 1. So, hindi ko alam kung nakapag-share na akong ganito. Pero ito, pakita ko lang sa inyo na tinatanggalan ko na kasi ng Coco Pit. Sorry. Coco Pit, itong mga used, tawag ito, net caps natin. Tawagin natin siyang net caps. Tapos ito yung pinagkaiba niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo na magandang setup kung saan nakakalabas yung ugat dito sa gilid maliban dun sa ilalim. Tapos kumpara mo dito sa ang butas lang ay yung sa ilalim, wala na dito sa gilid. Papakita ko sa inyo yung ugat. Pakita ko na ito. Ito, isang sample to ng ugat na kinuha natin sa ganito. Hindi ko lang, mahirap kasi magtanggal pag pag may hawak kong, pag isang kamay lang pero pakita ko sa inyo, subukan natin yan, try my best. Yan, so makita nyo root bound. So alam ko root bound yung term nila dyan, na kung saan yung ugat paikot-ikot na lang dyan kaysa dapat nakalabas siya. Palagay ko isa yan sa mga reason kaya hindi ganun kalaki yung ibang tanim, ibang tanim natin, kasi nagiging root bound siya dahil dun sa container. Ayan, dahil dun sa container niya. Kaya yung sumunod kong mga container, ito after ko hugasan, ay may panghinang ako doon. Lalagyan natin sila ng butas dito sa gilid. Ayan, dyan sa gilid. 4. Yun na yung ginawa natin sa mga sa ibang net caps dyan, ganun na. Pero yung iba hindi pa. Pero kino-convert na natin unti-unti para maging ganun yung setup ng lahat. Kasi moving forward, pag dumami kasi yung production, medyo mahihirapan na rin talaga ako mag-harvest ng gugupit-gupitin ko siya. Ang inisip ko talaga, isama na yung ugat pag binenta ko. Although, isa bang idea ko kasi, madadagdagan din kasi yung kalat. So, medyo pinag-iisipan ko pa kung ano talagang magandang diskarte. Pero, mas madali kasi yon, parang in terms of harvest. Pero in terms of principle naman, na gusto natin na sana ma-reuse ng ma-reuse, ay hindi naman yun tama doon. So, pinag-iisipan ko ba, pero sa ngayon, ang ginagawa talaga natin is ina-harvest natin siya, tapos pinapatuyo, inire-reuse. Pero wala pa talaga akong na-reuse pa sa ngayon kasi may mga napanood naman ako na pag ni-reuse, possible may magkaroon ng problem. Pero may nakita rin ako nag-a-advise na pwede mo siyang i-reuse, parang 3 years na nilang ginagamit yon, basta lang patuyuin after magamit para mag-breakdown tong mga pwedeng ma-decompose. Tapos after is i-sterilize. So i-sterilize pa rin. Pero hindi mo na sila ibababad ng calcium nitrate katulad nung initial na ginagawa natin sa mga Coco Pit. Kasi nagamit na natin to. Pero kung magdadagdag ka ng Coco Pit, ayun, kailangan mong babaran ng calcium nitrate. Kasi may bago ka ng Coco Pit na nailagay doon. Okay? So, ito, na-sterilize ko na yan, pero hindi ko pa siya talaga na-reuse. Ang bala ko kasing paggamitan na lang nito is yung mga ornamental natin. Katulad yun na rin, gagawa ako ng seedlings ng mga tanglad. Ang gagamitin ko is ganito. Yan, yung mga used Coco Pit na lang natin. Kunyari, mga basil, yan, basta mga seedlings. Yun yung idea ko ngayon. Hindi pa talaga ako nasa part na nagre-reuse. Pero kung makita nyo, yung hinarvest ko last time na 105 na ganito, 105, iba-iba. Ito, 105 lang na ganyan yan. Nandito. Ganito lang kakonti yung Coco Pit na ginagamit ko sa kanya. Yan lang, konti lang talaga. Yun yung isang advantage pag gumagamit ka lang ng net caps. Ito 1-inch net cap to eh. Yan, mga 1-inch to eh. Yan. Pero yun nga, nagkakaroon pa rin tayo ng improvement based dun sa naobserbahan natin. Kaya naman, tumigil din ako sa paggamit nito. Ang nangyayari, wala ko ditong Yan eh, wait lang. Ang nangyayari kasi, ito. Tanggalin ko muna to. Ayun, mapansin nyo ito, may na. Kita ba? Ayun na, may slit. Yan. Kita ba? Yan, may slit. Basta may butas na siya sa gilid. Binutasan na natin siya. Kasi yun na yung next idea natin.
Ang nangyayari kasi, pag nilagay ko siya sa seedling tray, imagine niyo lang ito yung 120 holes. Kasi 128, binawasan ko ng 8. 120 holes. Tapos nilalagyan ko siyang ganyan. Nagkakaroon ng konting overlap dito sa itim, tsaka dito sa, ito, ganitong klaseng net caps. Kaya, ang magiging idea ko na lang moving forward is puro ganito na lang ang gagamitin ko. Puro itim na lang. Kasi swak sila dun sa size. Kasi doon ko lang, doon ko rin naman yan kinuha dati. Ayun. Yun lang. Yun. Hindi ko lang kung it makes sense. Pero, may mapagagamitan pa rin naman siguro tayo nito. Pero sa ngayon, hindi muna. Gagamit muna tayo nito mga 128 holes na mga yan, net caps. So, ang mahirap lang, kasi syempre, bubutasan ko pa dito sa gilid. Tapos, kung iguguntingin ko pa, maasikaso lang. Pero since nire-reuse natin siya ng nire-reuse, palagi ko okay na rin. Gets? Yan. So yan, tatanggalin ko lang lahat to, 105 to, nakalagpas na tayo siguro ng 40. Tapos papatuyuin natin to, itong mga use coco pit. Tapos siguro sterilize natin para ma-reuse natin para sa ating mga seedlings. Tapos maliban doon, itong mga ito, isibababad ko muna sa tubig para medyo lumambot yung dumi. Tapos, baka mamaya or bukas, lilinisan ko na. So, yun lang. Shinare ko lang sa inyo yung way na ginagawa ko after harvest. So, parang post-harvest setup ko to. Lilinisin, tapos i-reuse. Yan. Pag i-reuse yung coco pit, ini-sterilize ulit natin. Yun lang. Thank you very much. And hopefully may na-share akong panibago. Hindi ko sure kung na-share ko na to dati. Bye-bye!